She continued to expand her fast food franchise na iniendorso niya. Sa report ng Filipino Star ngayon, nireveal ng actress na ang kanyang ina ay nagpaplanong kumuha ng panibagong franchise na American restaurant. Sinabi ni May na during the press con noon ng movie niya na Mission Unstoppable, The Dawn Identity, sinabi niya na masaya yata ang nanay ko kasi kapag nagbubukas ng fast food chain ay mayroon na namang nakaschedule na isa. Adik talaga siya sa franchise. Joke. Sinira din ni Maine na hinahayaan niya ang kanyang ina na siya ang mag-manage ng kanilang business. Una ni-launch ni Maine ang kanyang fast food chain at noong 2017 sa kanyang hometown sa Santa Mesa, Bulacan na malapit sa kanyang family gas station business. Ayon sa YouTube channel, yaman si Maine Mendoza. Siya si jet setter, social media superstar at top endorser ng bansa. Si May Mendoza na kilala rin na Yaya Dab ay isa sa pinakasikat at pinakamayaman na artista ngayon sa showbiz. Si May ay nakilala bilang Dub Smash Queen at tinawag na Yaya Dab para sa kanyang segment sa Itbulaga. Bago pa man pumasok si May sa showbiz industry ay nakapagtapos siya sa De La Salle College of St. Benil, isa sa may mahal na tuition fee sa bansa. Kita natin na galing siya sa upper middle class na pamilya na very well afford na ipasok siya sa isa sa pinakamahal na paaralan sa Pilipinas. Pinanganak si Maine sa isang mayaman na pamilya at maraming business ang pagmamay-ari ng kanyang pamilya, kasama ng kanilang gasoline station. Sa kaalaman nating lahat na ang pagkakaroon ng petroleum business ay ibig sabihin na ikaw ay nasa healthy financial state. Nang makapasok na siya sa showbiz, nagkaroon si Maine ng maraming product endorsement. Si Maine ay nagmamay-ari ng isang branch na sikat na fast food chain sa Bulacan. At ayon sa isang ulat ng isang tao na nakapagbukas ng kanyang franchise, ay kinakailangan may 30 to 50 million pesos at disposal. Sa ulat ng 2019, makikita si May ay ginagamit ng mabuti ang perang pinaghirapan niya as she continued to expand her fast food franchise na iniendorso niya. Sa report ng Filipino Star ngayon, nireveal ng actress na ang kanyang ina ay nagpaplanong kumuha ng panibagong franchise na American restaurant. Sinabi ni May na during the press con noon ng movie niya na Mission Unstoppable, The Dawn Identity, sinabi niya na masaya yata ang nanay ko kasi kapag nagbubukas ng fast food chain ay mayroon na namang nakaschedule na isa. Adik talaga siya sa franchise. Joke. Sinira din ni May na hinahayaan niya ang kanyang ina na siya ang mag-manage ng kanilang business. Una ni-launch ni May ang kanyang fast food chain at noong 2017 sa kanyang hometown sa Santa Mesa, Bulacan na malapit sa kanyang family gas station business. Ayon sa YouTube channel na Star News Asia, si May Mendoza ay mayroon umanong net worth of $12 million as of September 2017 na kung i-convert sa peso ay 606,980,237.14 pesos per year. Si May ay binigyan ng award bilang Top Regional Individual Taxpayer ng Bureau of Internal Revenue noong 2017. Pinapakita lang ito na si May ay responsable taxpayer at ang katotohanan na siya ay nagko-contribute ng tax sa bansa. Noong ring 2017, sinabi si May ay nagkaroon ng earning na maabot sa 87,985,540 sa kanyang mga product endorsement base sa report ng Cameo.com. Dream House. Noong 2018 ay sinimula ni May na itayo ang kanyang dream house. Sa video na post sa social media, ang kanyang dream house ay napakalaki at napakaganda. Sa kanyang interview sa Yes Magazine noong 2018, sinabi niya na ang dream house niya ay isang 2-story mansion na may view ng city. Anya, labi pa lang, pasabog na. Modern po. May pool, merong movie room, merong garden. At noong October 2020, sinabi ni May sa kanyang interview na nilook forward niya sa December 2020 ay makalipat na siya sa kanyang bagong bahay na pinapagawa. Dagdag pa niya na minsan nasasamahan ko yung tatay ko na mamili ng tiles at mga appliances. Sobrang chill lang ako. Gusto talagang may matirhan na sarili kong bahay. Finances. Sa pag-manage naman ng kanyang hard-earned money, sinabi naman niyang she lives it sa kanyang mom. Si Mami Mary Ann, sinabi ni May na mom ko talaga because she's an accountant and I trust her with my money. My personal money tip, si May para sa mga fans niya, magtipid. Pero siguro once in a while, para hindi mag-burn out, treat yourself. Luxury. Noong 2017 naman, kasali si May sa Best Dress list sa Preview Magazine. Tinawag si May na surprising style setter. Ang kanyang fashion style na sinusundan ay keep it simple, keep it classy, nothing outlandish,
Invest in classic items you can never go wrong with. Si Maine ay may luxury bag ng Chanel 2.55 Fab Tag ay nagkakalaga ng $4,900 o 213,349 pesos. Pinili niya ito sa Hong Kong. Nagmamayari rin si Maine ng Gucci Genie Shoes na nagamit pa lang niya ng twice so far na ayon sa online shop ng Mead and Porter na nagkakalaga ng $1,748 o $6,983 kung sa peso ay 88,595 to 353,923 pesos. Meron din siyang Prada tote bag at iba pang luxury bags. Vacation. Mahilig niya si May. Noong August 2016, pagkatapos lumipad ng 16 hours, ay umalis si May ng Manila at lumandig sa Morocco. Nag-share siya ng street photo na nasa Casablanca, ang largest city ng North Africa na bansa ng Morocco. Si May at Alden ay nasa bansang ito para sa photoshoot for Mega Magazine. June 2017, pumunta si May noon sa Maldives. Aniya, masaya. I hope to be back with my barkada. Ito ang sinabi ni May about her Maldives vacation during sa kanyang interview sa mga reporters na nilaunch siya bilang official ambassador ng isang canned food brand. Sa kanyang series of Instagram posts about sa kanyang pinapakitang well-toned body kung saan siya ay naka-two-piece at may caption itong Dream Destination. Isa pa niyang post, ang actress TV host ay nag-post ng kanyang larawan na naka-two-piece, black bikini. Nilagyan niya ito ng caption, A Tropical State of Mind. March 2019, kasamang Eat Bulaga Dabarkads, pumunta sila sa Israel for vacation. Kasama ni May, si Raisa May, Ryan, Wally, Pauline, Vic, at Pia. Nag-upload si May ng mga photos sa key spots sa Tel Aviv at around Israel. Marami sa mga spots na pinuntahan nila ay mga key location ng mga Bible stories. Susing the pictures that she uploaded ay para na rin nating nakita ang mga biblical proportions. April 2019, nagbakasyon si May at Arjo sa Bali, Indonesia. Nag-circulate noon ang mga photos sa social media ang kanilang trip abroad kung saan makikita na pumunta sila as a group kasama ang kanilang mga kaibigan. Kahit hindi nag-upload noon ang photo si May, kasama si Arjo nag-post naman si May sa kanyang Instagram na may Snapchats ng kanilang bakasyon sa Bali. December 2019, kasamang nagbakasyon si May ang kanyang mga kapatid na lalaki na si Nico and Vin sa Los Angeles, California. First day pa lamang nila ay masaya na silang nag-tour ng mga kapatid niya sa Disney California Adventure Park. Nakahanap din ng quality time ang magkasintang May Mendoza at Arjo Atayde upang makapagbakasyon sa Los Angeles, California bago ang Christmas break.